Okay, good morning po sa ating lahat. Tuesday morning once again para sa ating morning devotion. So today is March 6, day 65 ng ating morning devotion. Ating daily Bible reading plan ay nasa Psalm 62. So pag-usapan natin ang awit 62 para sa ating day 65. Waiting in silence yung ating pamagat. Okay, so let's start po. Let's pray. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa isang bagong umaga na ibinigay mo. Isang bagong umaga na muli ang iyong presensya ang aming hanap. Dahil alam namin, O God, yun nga po, sa iyong presensya ay merong lubos na kasiyahan at kagalakan at higit sa lahat, Lord, yung pag-asa. Uli, pangunahan mo kami at patuloy na handa kami, Panginoon, na tanggapin ang pagpapala ng iyong mga salita na matatagpuan sa awit 62. Maraming pong salamat aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, waiting in silence. Ang buhay po ay puno ng mga pagsubok, no? At tagumpay. Pero minsan ang pinakamahirap na lugar ay yung nasa gitna. For few months now, no, sa mga nakakaraang buwan mula noon, ako ay nag-aantay ng maibsan yung aking pananakit sa aking tagiliran dahil sa aking kidney stone, no? At yun nga po, alam ko ay ito ay lalabas din naman dahil last year, yun nga ay nailalabas naman, pero talaga napakasakit. So nag-aantay ako ng mga panahon sa aking pag-aantay, sa aking katahimikan, pero yun nga, may pain at gusto kong matapos na yung pain na yun, makalabas na yung stone na yun sa pamamagitan ng pag-ihi, pero hindi nga nangyayari yung mabilis na gusto kong mangyari, no, para maibsan yung pain. Pero nga, para bang minsan nag-iisip ka na para bang ang mundo ay nagko-conspire against sa akin. Bakit nga ganito? At minsan nakakapag-isip nga na para bang pati ba ang Diyos ay bakit inaalaw, no, yung ganon. So sa pag-aantay, parang napakahirap talagang mag-antay doon sa pagitan ng pagsubok at tagumpay. So merong waiting na sinasabi. So maaaring tayo rin ay katulad ni Haring David dito sa Psalm 62, na ito ay sinulat ng panahon ng kung siya ay nasa great distress, at maaring ito ay yung kanyang pagtakbo, no, pag-iwas sa kanyang mga kaaway, maaring kay King Saul o doon sa kanyang mismong anak na si Absalom na nagrebelde sa kanya. At itong ang psalm na ito ay nagre-reflect yung malalim na pagtitiwala sa Diyos na siya lamang ang ating may kakayanan ng ating salvation, no? Sa Diyos lamang tayo pwedeng umasa ng security at higit sa lahat ng kapahingahan ng rest. So nang sinulat ito ni King David ay talagang under attack siya ng kanyang mga kaaway. At yun nga po, siya ay naakit na, natitempt na ilagay na sa kanyang mga kamay ang kanyang mga gagawin, no? Yung paghiganti, paglaban, pero mas ninais niya mag-antay sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa verses 1 and 2 ng Psalm 62, ang sabi po roon, "For God alone my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken." Sabi ni Haring David, sa Diyos lang ako may kapahingahan, ang kaligtasan ko'y nagmumula sa Kanya. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Kasi nga po, ang pinakaligtas na lugar na pwede natin mapagpahingahan
Pag tayo ay nakakaramdam ng parang sinasabing paglusob, no, ng kaaway, o pag-atake ng kaaway, ay ito ay pag-aantay, no? Doon po sa tinatawag nating pagkilos ng Diyos. Kasi nga po, siya yung nasa kanya lahat ng kapangyarihan at lahat ng kontrol. At kapag pinili natin mag-antay kasama ang Diyos, na salip ay mag-isa tayo, ito yung naramdaman natin yung kanyang presensya, no, yung kanyang kapangyarihan na higit pa, no, sa nararanasan natin noon. Yung kanyang power and presence ay experience natin like never before. Kaya nga po, kahit sa pag-aantay, minsan parang nainip na tayo, gusto natin ilagay na natin sa ating mga desisyon, no? Ang gusto nating mangyari, pero yun nga po, katulad ni David, mas pinili niya mag-antay at antayin niya ang Diyos na may kontrol ng lahat, ang siyang kumilos in His behalf. Kaya nga po sa mga few seasons ng ating mga buhay, doon natin nakikita sa pag-aantay na mas nagiging malapit ang ating mga puso sa Diyos, no? Habang tayo nag-aantay, ang ating mga tenga ay talaga namang mas alerto doon sa boses ng ating Panginoon. At yun nga po, napaka-desperate natin na marinig siya, at ang ating mga mata, ating mga spiritual eyes, no, ay nare-recognize natin yung kanyang power, yung kanyang provision. Kaya nga po sa mga panahon na ito ng pag-aantay, talagang mas higit nating nakikita, no? Mas higit nating naririnig, mas higit nating nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon kung kasama natin siya. Kaya nga po binubuhos natin, no, yung ating puso, yung ating kalooban, yung ating kaluluwa sa pag-aantay sa ating Panginoong Diyos na siyang gumawa ng daan, ng paraan, at matuto tayo na magtiwala po talaga sa Kanya at wala nang iba. At ang totoo, minsan nga, pag tayo naiinip sa pag-aantay, no, tayo ay nagtitiwala sa mga maraming bagay. Sa possession, sa pera, no, sa ating mga sariling talino, o kaya naman sa ating mga sariling kakayahan. Ngunit wala nang mas sigit pa na mas safe, no, na ng pag-aantay kundi ang sa Panginoong Diyos na lumikha ng lahat, nakakaalam ng lahat, at kayang ibalik ang lahat. The God who made everything, knows everything, and can restore everything. Ito yung pinaka-safe na lugar ng pag-aantay. Ito yung pinaka-best na lugar ng pag-aantay, at hindi doon sa ating mga sinasabi nating yun nga, pag-asa sa ating mga kakayanan, sa ating mga katalinuhan, at sa ating mga possession. So, ang mundong ito ay, mga kapatid, puno ng uncertainty, no? Walang katiyakan, at napakadali nating magtiwala sa mga tao, sa mga kayamanan at tagumpay. Pero dito sa Psalm 62 na ito, ay hinahamon tayo ni David na ibalik natin ang ating focus sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, He alone can provide the unshakable foundation. Sabi nga kanina, siya yung rock natin, no? At yun nga po, kung saan natin doon nakikita na pwede natin buhatin yung bigat ng ating pinagdaanan, ng ating buhay, kasi ang Diyos ang ating sandigan, ang Diyos ang ating batong tinatapakan. Kaya nga po, sa mga panahon na tayo ay nababalisa, no, nabibigatan, pwede tayong maglaan ng ilang sandali upang minto, mag-pause, at magpahinga sa presensya ng Diyos. Sabi nga, we can rest but we can never quit. No, especially mga nasa ministry po, no, yung mga may taong hinahawakan, dinidisciple, na pinagkatiwala ng ating Panginoon, minsan parang mabigat na dalhin, no? Na-absorb natin yung kanilang mga hinaing sa buhay, pero pwede naman tayong mag-pause at nagpahinga sa presensya ng Diyos. Sabi nga, everyone ay talaga namang
ine-expect na tayo ay ano dun sa playing field. Pero yun nga po, katulad ng mga players na sa playing field, minsan kailangan nila ng substitution para makapagpahinga, makapag-recharge ng kanilang lakas upang muli makabalik sa laro, no? Pero di pwedeng mag-walk out, no? At aalis na, no? At hindi na maglalaro, no? Everyone is expecting na ano din nga tayo, maglalaro tayo lahat, ibig sabihin tayong lahat ay may mga gagawin, no, sa ating church. At yun nga ang magiging parameters natin para makita natin kung ano ba talaga yung sinasabing winning church, no, when everyone plays, yun nga natin. So pag napapagod, nabibigatan, pause and rest in God's presence. At pwede natin sabihin na isa pa na pwede natin palalahanan ang ating mga sarili na yung ating security ay nasa Kanya lamang, nasa Panginoon lamang, at hindi sa mga pansamantalang bagay o temporary things. Ano po, habang tayo ay nag-aantay, at yun nga po, magtiwala tayo sa Kanya na siya yung ating strength, yung ating refuge, at sa bawat panon ng ating buhay ay pwede tayong mag-depend sa Kanya habang tayo ay nag-aantay. Kaya nga po sa ating pagmuni-muni dito sa Psalm 62, ang pwedeng tanong na ating isipin, no, i-reflect, ano yung mga hakbang na maaari kong gawin upang palakasin yung aking pananampalataya sa panahon ng pag-aantay, no? Ano yung one step na I can take to build my faith in the season of waiting? Papalakas bang aking pananampalataya sa Diyos kung sa aking pag-aantay ay ilalagay ko sa aking mga kamay, no, ang dapat kong gawin o yung mga desisyon na kailangan kong pangunahan, o aantayin ko yung tinig ng Diyos, aantayin ko na yung Kanyang pagpapakita ng Kanyang pagkilo sa pamamagitan ng spiritual discernment, at dahil doon ay tunay na makikita ko na tama siya at kailan di siya magkakamali, at alam ko na ang mga salita niya ay tapat, at dahil doon ay lalakas ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung inyong season of waiting, hindi ko alam kung ano yung mga bagay-bagay, no, na para bang natatagalan na tayo, nainip na tayo, pero we need to pause, reflect, and wait in silence in the presence of God. At yun nga natin matatagpuan ang kasagutan at yung Kanyang perfect timing. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. So tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa umagang ito. Lahat kami, Panginoon, ay may naantay, at ikaw nakakalang, Panginoon, ang tamang panahon sa pag-aantay na iyon. Ngunit higit sa pag-aantay na iyon, mas alam namin, Panginoon, na habang kami ay nag-aantay in silence, sasamahan mo kami, Panginoon. Yayakapin mo kami, kukomfort mo kami, at bibigyan mo kami ng discernment na mangyayari ang anumang pag-aantay na ito na inaasahan namin, especially, Lord, kung ito ay kalooban mo. Kaya nga po, matuto kami, Panginoon, katulad ni King David, na huwag namin ilalagay sa aming mga kamay ang mga bagay-bagay na kung saan maaari kaming mapahamak, mapariwara, kundi, Panginoon, patuloy kaming magtiwala sa iyo, patuloy kaming manampalataya sa iyo, dahil ikaw naman talaga ang gumawa ng lahat, ikaw ang kaya mag-restore ng lahat, at ikaw ang pwedeng magbigay ng lahat ng aming mga inaantay na ito. Ang kailangan lang, Panginoon, matuto kaming mag-antay. At habang kami nag-aantay ay na-enjoy namin, O Lord, yung presence mo sa aming mga buhay. Ino-enjoy namin, Panginoon, yung mga patuloy namin mga ginagawa sa araw-araw upang kami ay maging katulad ni Jesus, Panginoon. Patuloy namin gagawin ang mga pinapagawa mo sa amin habang nag-aantay. Active waiting, Panginoon, hindi passive waiting. Dahil alam namin, habang kami nag-aantay, pwede naman kami maging effective.
pwede naman kami maging productive, Panginoon, especially in serving you in your kingdom. Sa mga tao na pinagkatiwala mo sa amin, ay patuloy na, yun nga po, Lord, kahit minsan parang gusto na namin sumuko, pero we can pause and rest in your presence at patuloy na gagawin pa rin, Lord, yung mandate mo for us to go and make disciples of all nations. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito at patuloy na tinataas ko, Panginoon, ng bawat isa. Mga nagdaos ng kaarawan, Panginoon, si Dr. Kyle, si Nanay Epay, Panginoon, si Ate Melanie, at mga magdaraos pa ng kanilang kaarawan at mga wedding anniversaries. Lord, continue to bless them all, Lord, especially ng iyong presence. Patuloy mo silang pagpalain ng iyong presensya dahil habi mo nga, Lord, in your presence there is fullness of joy. Lord, tinataas ko ang bawat isa kasama, Panginoon, ang inyong lingkod na mamayang hapon ay magkakaroon ng procedure, Panginoon, upang ang pain na ito sa aking tagiliran ay ma-resolve na, Lord. Samahan mo ako at patuloy na umaasa ng kagalingan ay hindi mo pagkakait upang makapag-focus na, makapag-concentrate na, Panginoon, sa mga bagay ko pang dapat gawin para sa iyong kaharian at patuloy na magamit mo pa mightily, O Lord, sa mga gusto mong ipagawa sa iyong lingkod. At ganoon din, Panginoon, sa mga kapatid ko, nasa banig din ng karamdaman, ang iyong kagalingan, ang iyong restoration ay patuloy mong ibuhos, Panginoon, sa bawat isa kanila at makita nila na ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pero tinataas ko rin po, Panginoon, ang Magaro family, ang pamilya ni Pastora Tita sa kanilang pagdadalamhati sa pagpanaw ni Ate Wilma, Panginoon. Lord, ang kaaliwan mo, ang yakap mo, Panginoon, ang patuloy na ibuhos mo sa kanila sa panahon ng pagdadalamhati kay Aiza, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord, patuloy na itaas mo sila, Panginoon, sa kanilang kalungkutan at patuloy na ipadama mo na ikaw ang kanilang Diyos na laging nariyan para sa kanila kahit na sa pagkawala ng kanyang mahal na ina. Marami pong salamat, O Lord, sa bawat mga kapatid na naroroon sa mga panahon ng kalungkutan, mga panahon ng pagdadalamhati upang magbigay, Panginoon, ng kasiyahan sa mga taong nalulungkot at nawawalan ng mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin at patuloy na gamitin mo kami, Panginoon, upang mag-glorify ang iyong pangalan, upang makilala, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong anak na si Kristo. Lord, marami pong salamat. We love you, Lord, and continue, O God, to pour out your blessing of peace that passes all understanding, Panginoon, sa mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Marami pong salamat, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. So muli, mga kapatid, sa mapagpalang umaga, mamaya pong gabi, no? Muli ay inibitahan namin kayo na sumama sa ating life group, open life group, impartation of being disciple, no? Ito po ay isang napakagandang gawain natin tuwing Thursday, especially po sa mga nagli-lead ng small group. Dito natin makikita, dito natin pag-uusapan yung kahalagahan ng isang pagdidisipulo, na ang pagdidisipulo ay isang intentional, no? Relational at intentional. At dito po natin kinuha sa librong ito yung pinag-uusapan tuwing Thursday, no? Nakikita nyo to, napakagandang libro ni Brandon Gindon. So magkita po tayo mamayang gabi at maging excited tayo na muli hindi lang matuto sa pag-uusapan, kundi magbigay ng inspirasyon upang patuloy na humayo at gumawa ng disipulo ni Kristo. Muli, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat.